champion ng Milwaukee Bucks this season. Matapos ng disappointing 2022 playoff run for the Bucks dulot ng pagkawala ni Chris Middleton, sila ay agad naghangad bumawi the following season. Nang makabalik na nga si Chris in the 2022-23 season, inuwi na naman ng Bucks ang first seed in the Eastern Conference with 58 wins and only 24 losses, the best record in the NBA. Dahil ito sa lalim ng roster ng Bucks na pati mga bench players ay may malaking contribution on both ends of the court. Maliban doon, nasa kanila pa rin si Giannis na tinuturing pa rin ng marami as the best player in the league. Nag-average nga siya ng 31.1 points per game, 11.8 rebounds per game, 5.7 assists per game at naging isa sa 3 MVP finalists for the season. Idagdag mo pa si Jrue Holiday who many consider as the best defender in the league. At si Chris Middleton na minsan nagmumukhang Michael Jordan sa court. Hindi nakapagtataka kung bakit sila isa sa favorites to win it all. At dahil nga sila ay first seed, ang kanilang magiging kalaban sa first round ay isang play-in team lang. Yun ang kanilang inakala. Sa kasamaang palad na injure si Giannis sa Game 1 matapos ng isang bad fall. Hindi ito nakabalik until Game 4 kung saan hindi pa rin siya back to 100%. Dagdag pa doon, hindi ordinaryong play-in team lang ang kanilang nakatapat, kundi ang Miami Heat led by the one and only Jimmy Butler. Natapos ang series in 5 games at napauwi na nga ang first seed Bucks habang ang Heat umabot sa NBA Finals once again. He put it up and in with a half second left to tie the game at 118. Overtime in Game 5. Welcome nga pala Beyonders sa NBA 545 presented by Beyond Highlights, ang daily series kung saan ipapakilala sa inyo ang storya ng top 5 NBA teams to watch this coming season. Araw-araw. This is episode 3, Milwaukee Bucks. Now back to the episode. Maraming naging moves ang Bucks this offseason. Tulad ng pag-resign nila kay Chris Middleton na naging malaking parte ng kanilang 2021 title run. Na-resign din nila ang kapatid ni Giannis na si Thanasis at dinagdag pa ang kapatid ni Brook Lopez na si Robin. Nagsalita na rin si Giannis about his stay with the Bucks. Katapos na rin kasi ang kanyang contract. Ang sabi nga niya, kailangan niyang makitang kasing lock-in niya sa championship ang team para magstay siya dito. Umaksyon naman agad ang front office ng Bucks matapos ang statement na to. Si Damian Lillard ay naglabas na ng trade request earlier this offseason. Tumatanda na rin kasi siya at gusto niya ng mas competitive na roster. Ang request niya ay mapunta sana sa Heat, ngunit hindi nagkasundo ang dalawang koponan sa kapalit para kay Dame. At doon na nga na-steal ng Bucks si Lillard. Si Dame ay isang point guard na mas kilala para sa kanyang scoring ability, lalo na from deep range at sa clutch. Kaya marami na rin itong nakuhang nicknames tulad ng Logo Lillard at Dame Time. Siya ay nag-average last season ng 32.2 points per game, third leading scorer for the season. Siya din ay madalas madikit sa pangalan ni Steph Curry dahil nga sa similarities nila on offense. Marami rin nagsasabi na isa siya sa best shooters of all time. Magandang match ito kay Giannis dahil kaya niyang saluhin ang kakulangan ng 2-time MVP sa 3-point shooting, habang kaya naman saluhin ni Giannis ang kakulangan ni Dame sa defensive end, lalo na't nawala ang kanilang defensive specialist na si Jrue Holiday sa trade na ito. Bukod pa doon ay nakuha din ng Bucks si Cam Payne at nag-resign si Jay Crowder, parehong players from the Suns squad na kanilang nakalaban sa NBA Finals noong 2021. Nasa kanila pa rin ang kanilang key players tulad ni Brook Lopez and Bobby Portis na nagpo-provide on both ends of the floor. At dahil doon, ito na nga ang kanilang projected starting 5 this season. So, sure na bang